Robin Padilla, binansagang the next Duterte. Yan po ang kumakalat ngayon sa social media na ito rang si Robin Padilla ay mala Duterte yung style. Okay? Alam niyo ba kung bakit? Kasi nag-trending po ang performance ni Robin Padilla sa Senado. Okay? Kung saan ay tumpak na tumpak po ang mga tanong ni Robin Padilla dito sa isang prosecutor, okay? Ang lawyer ng mga sa prosecution, no? Na grabe si Robin Padilla, mantakin nyo ha, hindi po ito lawyer, itong si Robin. Pero alam ko, itong si Senator Robin Padilla, pinag-aaralan niya ang patungkol po sa mga legality o itong mga impeachment rules, no? At kung mapapansin nyo, ang kanyang mga tanong, very simple at talagang ang kanyang ang style of communicating ni Robin Padilla ay talagang nauunawaan in layman's term, meaning to say, nauunawaan ng masang Pilipino. Simple lang ang kanyang mga tanong dito sa prosecution pero sapul, sunog na sunog. Pero ngayon, galit na galit, asar na asar ang mga dilawan dito sa ginawa ni Robin Padilla. Kaya nga, trending na trending, Robin Padilla, the next Rodrigo Roa Duterte. Palakpakan. Kaya nga, sabi ko dito ano kaya ang mangyayari na kapag itong si Senator Robin Padilla ay siya yung pipiliin na Vice President ni Inday Sara Duterte sa 2028 election. Yan ang ating abangan. Kasi po, ngayon sa social media, trending si Robin Padilla. Kung mapapansin nyo sa comment section, ang dami pong mga humahanga ni Robin Padilla. Pero itong mga dilawang tae na mga vloggers, na mga dilawan na mga artista, dilawan na mga mainstream media, mga news anchor, banat ng banat sila kay Robin Padilla na sabi nila, artista lang yan, bobo yan si Robin, kung ano-anong mga sinasabi nila. Sometimes, itong mga kritiko ng mga dilawan, mga professional, nagpapanggap sa kanilang sarili na professional, matalino, kung ano-anong mga alam niyo naman ang mga dilawan, pasosyalan eh. Pero, siguro dahil sa kanilang pagka-bright, no, nagiging bobo. Nagiging bobo sila kay Robin. Hindi nila nauunawaan sa level ng masa. Okay? Simple lang. Mamaya may ipapakita akong video sa inyo na kung saan sunog na sunog itong prosecution. Dahil po may gusto pong point si Robin Padilla na ma-deliver. Okay? Pero itong si Bam Aquino rin, bobo rin eh. Bobo lang si Bam Aquino. Hindi nila nakuha yung point ni Robin when it comes to alias. Okay? Ang atin pong bakit yung confidential funds na yan, no? Merong aliases. Hindi nila gets bakit ganun. Ipinipilit nila na itong mga aliases na mga pangalan sa confidential funds, pinipilit nila na mali ito at corrupt ito, which is hindi nila ma-establish. Hindi nila ma-establish eh. Kaya nga ang ganda ng paliwanag ni Senator Judge Robin Padilla dito. Mamaya, yun po ang ating pag-uusapan. Okay? So, sasagutin natin yan mamaya. Bakit si Robin Padilla, the next Duterte, President? Yan, natatanungin natin yan. At grabe guys, itong si Katonying rin, may ipapakita akong video. Binanatan si Senator Raffy Tulfo. Di ba? Ito. Kaisa lang akong sabihin ito Ang mga Tulfo, yung mga Tulfo na yung magkapatid na Tulfo, they project themselves na lalaki. Lalaking lalaki. But they project themselves na matapang. Okay? Para sabihin na, ito yung tunay na mga lalaki, matapang. Pero kung tutuusin, itong mga Tulfo na ito, especially itong si Raffy Tulfo, ito yung example ng mga lalaki na walang bayag. Okay? Ito yung fake na fake alpha. Kumbaga, fake alpha. Sila yung fake alpha. Yung nagpo-project na astig na ikaw yung leader, pa-leader ba? Pa-leader. Fake alpha. Ito yung mga tao na mahilig sa bibig lang ang gawa. Okay? Opposite of Robin Padilla. Tahimik lang yan si Robin. Si Robin, ipinakita niya through actions. Okay? Hindi niya scripted yan. Kasi kusang loob yan eh. If you are an alpha, given na yan. Gagawa ka. Talagang it speaks your actions, no?
Pero itong mga Tulfo na ito, bibig lang. Akala nga natin noon na magaling itong mga Tulfo noong mga panahon pa ng kanilang mga shows, no, sa Rafi Tulfo in Action, humahanga tayo kasi tinitira nila yung mga at that time yung mga umaabuso sa gobyerno, tinitira nila on radio, bibig lang. Nung ngayon na pumasok na sila sa politika, wala pala, hanggang bibig lang pala sila. So napatunayan po at napag-alaman ng taong bayan na hanggang bibig lang ang mga Tulfo. Matapang lang sila sa mga maliliit na tao. Pero itong mga korupsyon na nangyayari ngayon sa bansa natin, na kailangan mo nang mag-ingay at sisitahin itong mga malalaking tao sa gobyerno na nangungulimbat ng pera sa kaba ng bayan, tahimik sila. Kasi walang bayag Okay? Kaya nga, Katonying, saludo kami sa inyo sa itong si Katonying, ang kanyang pahayag. Mamaya, hindi ko naman ito narinig ng buo, magre-react tayo sa sasabihin ni Katonying, kung tayo ba'y agree o disagree sa sasabihin ni Katonying laban dito kay Senator Tulfo, okay? So, heto na nga, no? Ito yung dahilan kung bakit si Senator Robin Padilla ay tanggap ng taong bayan, fully tanggap ng taong bayan na siya po ay pwedeng maging presidente ng Pilipinas soon after Vice President Inday Sara Duterte. Panoorin niyo itong video na ito at pagkatapos nito ay magre-react tayo. Play! Kamahalang hukom. Meron lang po akong tanong sa ating saksi. Opo. Ginoo, sa palagay niyo po ba karapat-dapat lamang na gumamit ng alias kapag confidential fund ang pinag-uusapan? Sir, as someone who does not know, sir, implementations of parang mga confidential activities on the ground, sir, hindi po ako makakasagot ng maayos, sir, kung pwede po ba or hindi. But based on... tinanong itong hostile witness ni Robin Padilla kung ano ang kahalagahan. Bakit meron talagang alias sa mga confidential funds? Information that I got, sir, when I consolidated the answers for the AOM, sir, hindi naman po siya na-mention sa akin po ni Colonel Lachica. But I know, sir, that confidential activities are considered to be sensitive, and there might be individuals or groups that need to be somehow protected, sir, because of the information that you would be getting from those people, sir. So, yun po yung tingin ko, sir. Hindi ko categorically masasabi na pwede po yung alias or hindi. But going back to the JMC also, sir, sa Joint Memorandum Circular, there is no specific provision, sir, that indicates kung paano po yung paglagay ng mga pangalan sa documentary evidence of payments. Okay, maraming salamat po. Pero po akong tanong sa prosecution. Heto na yun watch closely, listen closely paano sinunog ni Robin ang punto nitong prosecution na mali talaga sila dito sa kanilang pag-question sa alias. Okay? Magandang hapon po. Napakaganda po ng inyong ngiti. Good afternoon din po, sir. Opo. Batid po ba ninyo ngayon, mga petsa na to, kung ano ang pinagdiriwang natin sa Pilipinas? Magmula po 19 hanggang 30. Buwan ng wika daw po, sir. Bukod po sa buwan ng wika, National Heroes Day. National Heroes Day. Ito po ay hango sa ating mga bayani. Tama po ba? Opo. Opo. Tingnan nyo gaano ka relevant ang tanong ni Robin Padilla sa ngayong Agosto, sa mga nangyayari, current events, okay? Itong current events ngayon, kinokonek niya ito patungkol sa issue ng aliases. Tingnan nyo gaano katalino yan. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Kilala niyo po ba sila Di Masalang? I'm sorry po sa aking history teacher. Ayan, opo. Hindi ko na po maalala. Ito po ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di Masalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ano po ang kahalagahan dito, palagay po ninyo? Ang alias po, anong kahalagahan? Well, first, sir, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances. Ito hindi naman siguro ito hindi niya alam. Naging lawyer ito. Patalino ka. Pero, nagbubobobohan ka ngayon dito. Sa example ni Robin. Ganyan yan Ang mga dilawang tae kasi, mga hipokrito yan Ngayon, nagpapanggap siya na hindi niya alam, ganon, ganyan.
Pero alam niya kung saan na patungo itong point ni Robin. Ayaw lang niyang magbobobobohan siya para hindi niya ma-confirm, hindi niya aaprubahan ang point ni Robin Padilla. Circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. So it's not completely prohibited provided they also provide the real Opo, the real name. So, pakisagot lang muna po yung tanong ko bago po yung explanation po ninyo. Pakisagot lang po kung narinig nyo na po yung mga alias na yan. Ngayon lang po nyo narinig. some of it po, Ayun. Your Honor, to be candid, some of it I've already heard. Magmula po 1892 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patiño, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba niyo? Yes, Your Honor. But the circumstances then were different because we were Bakit po iba? under... Bakit po iba? Bakit po na iba? May gera po nun, sir, and we were under Wala po ba tayong occupation. gera sa NPA? Ang NPA po, merong mga alias. Meron pong kakobra, kaagil. Diyan pa lang ha, sapul na siya ni Robin. Dahil dati raw, may giyera. Ngayon raw wala. Ano wala? Yan nga, ito nga mga NPA na ito, isa ito sa malaking problema ng ating Pilipinas. Na minamahal nating Pilipinas. Sagabal ito sa gobyerno natin. Makailang beses na nating nakipag-negotiate dito sa grupo na ito pero wala pa rin. Iba talaga. No? Kaya nga, kinonsidera na ito ni Tatay Digong dati. Kasi si Tatay Digong dati, inano na ito eh. Ginawa na ang lahat ng options ni Tatay Digong, ni former President Duterte, lahat ng options binigay niya dito sa grupong NPA na makipag-friendly sa kanila, kung anong gusto nila, inunawa natin, ganun, ganyan. Pero still, ano pa rin eh, delikado pa rin itong grupo na ito eh. Oh. Kaya nagkaganon. To make the long story short, ang punto ni Robin, yung dati na in-example niya at ngayon, the same. Marami pong mga Pilipino na mga nabibiktima dito sa grupo na ito. Okay? Oh. And dito ngayon pumapasok ang confidential funds. Nakakatulong po ito para buwagin itong mga gagong ito. Kalawin, katigre, kakapre, kasirena, kaadobo, kasinigang, kapansit, katinola, kasile, kakamote, kabawang, kamaksi, kalabuyo. Strictly Lahat po speaking, yan sir, ginagamit iba po na yung alias. internal armed conflict, iba naman din po yung war. Bakit po na iba? Pareho po itong clear and present danger sa atin. Correct. So ang gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution na napakahalaga po ng alias sa panahon ng... Kayo po, sagutin po nyo, sa panahon ng... Gera, sir, Your Honor. Ang confidential po. Ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. At alam niyo po ba, noong September 12, 1896, ano nangyari? Merong nagkaroon tayo ng 13 martires. Yung mga nagtraidor ay itinuro ang mga totoong pangalan, totoong lugar, kung nasaan yung mga sumusuporta sa Katipunan. If I may, Your One Honor. last na lang po. Kindly wind One up, last Senator na lang po. If I may, Your Honor, just address your question earlier. With all due respect, Your Honor, the prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised Hindi po by pwedeng the... maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution. If I may, Na Your may Honor- mga pangalan, na mga katawa-tawang pangalan. Mas nakakatawa po itong mga pangalan ng mga nangyari nung araw. With all due At isa respect, pa po, Your Honor. isa na lang po. Kasi isa na lang po. Kindly wind up, Ito na lang po. Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio? To be candid, Your Honor, Oh. I'm not Sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Maraming salamat po. Your Honor, if I just may, Your Di ba? Tamaan siya doon. Dilawan ka eh. Dilawan ka pero hindi mo alam na may alias yung ano nyo? Amo ninyong si Ninoy. Hindi niya alam. Kasi nauutakan kayo ni Robin Padilla. Nauutakan kayo eh. Nauutakan sila. So yan ang point ni Robin. Kung meron pong alias ngayon sa mga confidential funds, that's normal. Kasi hindi po pwede natin i-disclose itong mga pangalan na nagbibigay impormasyon sa kalaban ng gobyerno. That's the point. Kaya nga, dati, meron ring aliases. Hindi mag-gets-gets ng prosecution eh. Kasi, alam nyo naman, na nag-aakusa sila kay BP Sara na alam nilang walang kasalanan si BP Sara. So, wala talaga. Pero, kung ikukumpara mo si Robin Padilla dito kay Raffy Tulfo,
wala sa kalingkingan itong si Raffy Tulfo. Oh, wala sa kalingkingan itong si Raffy Tulfo. Tingnan ninyo ha. Tingnan nyo rin itong point ni Katunying. Meron po siyang opinion patungkol po sa nangyaring sinabihang stupid ni Raffy Tulfo itong si Gina Acosta. Ito ha. Play natin. Katunying, pasok. With all due respect, Senator Raffy Tulfo, maaaring nabubusit ka na kay Gina Acosta. At baka nga, bago pa mag-umpisa yung trial, meron ka ng mindset, sino pang mga senador, laban kay Gina Acosta, at baka nga laban kay VP Sara Duterte. But we can ask difficult questions without being rude. Correct. Alam nyo, Tama kaming ka talaga mga dyan. sikat, ayun, tulad naman, nilalakay, kaming mga nasa radyo, ang tawag sa amin public figure. Diba? Hindi lang po kami, pati mga government officials, mga senador. Kaya po ang tawag sa amin public figure. Meron pong mga sumusuporta na rin po sa amin kahit papano. Sa madaling salita, kami po ay nakatutulong sa paghubog ng ugali, asal ng mga sumusuporta sa amin. Kaya may pagkakataon, kapag kami pinagsalita dito ng marahan, mukhang matalino, inaangaan kami ng aming mga taga-sunod. Norm. Akala nga talaga ng mas maraming mga tao, especially kung sikat yung nagsasalita, pwede pala yun. Hindi ba kaya nga naging norm ikaw ay matapang, and they are able to emphasize your point pag kayo nagmumura. Masaya, malungkot, galit, nagmumura. Yan na po ang naging parte ng ating lipunan ngayon. Sino po ang sabihin nating may sala? De kami. Kami, dahil ginagawa namin yan Katulad, alam niyo, sabi nga po ng isang matandang announcer na nagturo sa amin nung araw, pero pumanaw na po siya, si Ka Gerson Samson. Sabi ni Ka Gerson Samson sa akin, you can be empathic, you can ask difficult questions without being rude. Di ba? With all due respect, Senator Raffy Tulfo, Natatamaan ka dito, Senator Raffy Tulfo. Tapang-tapangan Tapang-tapangan. Wala sa lugar na yung tapang-tapangan nila maaaring nabubusit ka na kay Gina Acosta. At baka nga, bago pa mag-umpisa yung trial, meron ka ng mindset, sino pang mga senador, laban kay Gina Acosta, at baka nga laban kay VP Sara Duterte. But we can ask difficult questions without being rude. Yan. Opo, pwede Diba? po natin gawin yon. Pwede pong gawin, lalo na ng mga senador. Diba? Siguro gigil na si Senator Tulfo, hindi naman natin siya mapigil, pero Correct. masisi. Pero to call someone stupid, ang ibig sabihin po ng stupid, tanga. Kawawa yung Gina parang Acosta. baka maging norm na naman yun baka yun ang maging maraming tagahanga si Senator Raffy Tulfo and mga senador for that matter. Diba? Pero, Sana po ay maging bahagi tayo ng paglikha ng isang mabuting Pilipino. Tayong mga nasa media, public figure in general, dapat makatulong po siguro tayo sa paglikha ng mabubuting tao. correct. Diba? Tama. Hindi lang po sa paggawa, kundi pati sa pagsasalita. Correct. Tumpak na tumpak talaga sinasabi lahat ni Katunying. 'Di ba? Pahiya si Tulfo Napahiya si Tulfo kasi kinukumpara ngayon si Senator Raffy Tulfo dito kay Robin Padilla. Si Senator Robin Padilla po, matapang 'yan, pero kitang-kita mo naman gaano kataba yung puso. Si Raffy Tulfo, tapang-tapangan. Pero yung puso, fake. Yan ang aking opinion diyan Fake. Peke po ang kaniyang puso. Wala yan, si Tulfo. Ano lang yan? Mayabang. Yun ang pinaka-best description ng mga Tulfo, mayabang. Yabang lang ang alam ng mga Tulfo. Kita nyo naman kung paano sila nag-flex ng kanilang mga ari-arian, di ba? Kita ko pa nga yung isang interview ni Raffy Tulfo, I think it's Karen Davila yata o Jessica Soho. Pinakita ni Raffy Tulfo yung mga outfit niya na mga mamahalin. Ganon sila. Kalmado na kalma lang ang kanilang pagiging mayabang. Meron ganun mayabang na kalma lang. Kalma na mayabang wala naman. Okay yung kalma na mayabang ka pero may tapang at malasakit ka naman, di ba? Pero wala sila diyan ang ano lang, wala silang tapang, yabang lang ang meron sila. Okay? Kasi itong si Raffy Tulfo kasi takot sa administrasyon. Takot ito kay Romualdez. That's my point. Direct to the point tayo dyan. Takot sila sa mga malalaking tao. Okay? Kaya, itong administrasyong Marcos, alam mo na ang dami-dami ng mga kalokohang ginawa. Pero, pa rin? Tiklop ang mga bibig nila. Buti kung away, mag-asawa yan. Kasi,
madali nilang tapang-tapangan dyan. Tingnan nyo itong administrasyon ngayon. Siguro, hindi na nila, kasi sa Facebook ngayon, kung makikita nyo ang Facebook ni Raffy Tulfo, Erwin Tulfo, Bongbong Marcos, ang mga comment section nila, hinahide nila. There are posts na kailangan nilang i-hide ang comment section kasi halos lahat haha ang reaction tapos lahat ng mga comments negative. Negative yung mga comments. Kaya siguro nasasakta na sila dito sa Facebook. Alam niyo ba kung anong plano ng gobyerno ngayon? Ito nag-trending kasi ito. Basahin natin lakihan natin. Ito ang posibleng gagawin ng administrasyon ngayon. Si Bongbong Marcos ay bukas sa rekomendasyong iban ang Meta apps at maging iba pang gaming platforms. Kasunod ito ng panukala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center or itong CICC na iban na ang Facebook sa Pilipinas dahil sa mga insidenteng ng karahasan sa bansa. Isa tingin ko dito, ginagamit lang nila yung nangyari na karahasan. Pero ang totoo nito, iba nila ang Facebook kasi ito lang ang Facebook ang tanging paraan na makapag-express ang taong bayan. Di ba kung iban mo ang Facebook, hindi na makapag-comment ang taong bayan sa gusto nila. Freedom of expression. Isa itong Facebook na nakapag-release tayo sa galit natin dito sa ginagawang kapalpakan ng administrasyon. Bakit itong administrasyon ngayon gusto na nilang iban itong Facebook? Siguro, hindi na nila tanggap. Kasi ang taong bayan, galit na sa kanila. Di ba? Kasi, hindi naman kayo gumagawa ng tama dito sa gobyerno natin Di ba? Nasaan na yung promise mo na ikulong ninyo si Romualdez? Another budol. Di ba? Ganun. No? That's one of the example. Kaya galit yung tao. Kasi kayo, mahilig kayo. Kung papabor sa inyo, okay. Kung hindi papabor sa inyo, ngayon ipaban na ngayon ang Facebook. Sabi ni BBM, ni Claire Castro pala, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili na parte ng ating sistema, ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Ang Facebook ang tinutukoy nito. Lahat ng pwedeng masabing makakasira sa ating mga kabataan, hindi, kayo lang talagang nasisira sinisira kayo ng tao kasi kayo rin ang nagsira sa sarili ninyo because your performance being a government official sablay. That's the point. Lahat na masasabing masisira at ating mga kabataan at saban, dinadamay mo pa yung kabataan ngayon Open po ang Pangulo na matagal ang lahat ng yan. PBBM bukas. Alam nyo, sa totoo lang, huwag nyo nang idama yung nangyari sa Zamboanga ba yun? Huwag nyo nang idama yun. Ang punto doon, ni Senator Robin, may kamalian lang yung Facebook doon na hindi kaagad tinanggal yung video. Yun lang naman. The rest of it, hindi naman siguro natin, di ba? Lahatin po ang platform na ito kasi ito na nga lang ang tanging paraan na makapag-express ang taong bayan. Tapos, bubuwagin pa ninyo. At alam ko, meron itong meron itong ibang, anong tawag dito? Meron itong ibang layunin itong gobyernong ito. Ayaw nila na malaman ng buong sambayan ng Pilipino ang kanilang kapalpakan. Kasi imagine that one how many vloggers na ibinuking itong mga hindi natapos na flood control dito sa Pilipinas. Di ba? So, dyan pa lang, kung itong mainstream media, di ba? Lahat fake news. Ang ibinalita lang yung maganda yung kung nakakaganda po kay BBM. Pero ang tunay naman, ang daming kinurakot na mga flood control and the only way na matuklasan ito ng buong sambayan ng Pilipino is Facebook. Doon mag-post, ito yung ginawa ninyo. Na kung totoosin nga, mas credible pa ang social media kaysa sa mainstream media because media, selective yan. Okay? Selective sila kung ano yung ipapalabas nila. Hindi kagaya ng mga vloggers na, ang vlogger selective. Pero at least naman, maraming mga vloggers. Pipili ka ngayon, itong vlogger na si Don Mar, ang nire-reveal nito, mga kabalastugan ni BBM. Meron namang ibang vlogger, yung mga anti-Duterte vloggers. Ngayon, bilang isang Pilipino, marami kang pagpipili ang vloggers. Kung sa tingin mo, kung saan ka naniniwala, doon ka. Di ba? Bakit ngayon, marami pong naniniwala sa mga DDS? Because alam nila na nasa tamang direksyon po ang mga DDS na mga leaders. Okay?
Kung naniniwala rin kayo sa mga dilawan, wala kaming pakialam dyan. Paniwalaan nyo yung sarili nyong pinapaniwalaan. Ang importante, demokrasya tayo. Kung sino yung nakakarami, yun ang masusunod. Di ba? Ganun lang yun.